Kasabay na malakas sa buhos ang ulan, kaliwat ka ng declogging operation ang sinasagawa naman ng MMDA sa ilang lugar sa Metro Manila. Pero ayon sa ahensya, kahit araw-arawin daw nila ang pagtatanggal ng bara sa mga estero, kung kulang sa disiplina ang publiko, uulit lang daw ang problema. Saksi si Steve Dailisan. Biglang apaw ang creek na ito sa Letre Malabon sa gitna ng malakas na pag-ulan. Sa amot-saring basura ang nakabara sa creek, bukod pa sa kumakapal na burak sa ilalim ng tubig. Kaya naman todo kahit ang spider backhoe na sinabayan pa ng mano-manong pagpulot ng mga basura. Kawayan, styrofoam, pagtapos mga tsinelas, plastic, karamihan puros plastic. Household kumbaga. Galing sa mga bahay-bahay talaga. Nagsagawa rin sila ng declogging operation sa España sa Maynila para di magkaroon ng pagbaha. Pero sa kalapit nitong Lacson Underpass sa Quiapo, bumaha pa rin dahil sa pagpalya ng isang pump station. Maging sa ilang binahang bahagi ng Quezon City, kinailangan ng ipahigop ang tubig. Gamit itong floodwater pumping unit ng MMDA, naglatag na lamang sila ng hose na siya ngayong humihigop sa tubig baha. Hindi na raw kasi kakayanin kung aantay nitong kusang humupa, lalo't merong mga nakabara dun sa mismong daluyan ng tubig. Gaya na lamang nung kanilang nakitang malalaking tipak ng bato. Ito yung mga nakaharang dun sa mismong kanal kanina, dahilan para hindi tuluyang umagos ang tubig palabas doon sa mismong creek. Kung tutuusin, batay sa flood map ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR, pinakaligtas dapat sa baha ang Quezon City dahil mataas ito kumpara sa ibang lugar sa Metro Manila. Ang mabilis na pagtaas ng tubig dahil daw sa mga baradong estero. Ang madali raw talagang bahain batay sa flood map ay ang Marikina, Cainta, Pasig, Pateros, Taytay at ilang bahagi ng Muntinlupa na daluyan ng tubig mula sa Rizal. Bahain din daw Navotas, Malabon at ilang bahagi ng Parañaque dahil halos kalibel ito ng dagat. Kaya kahit araw-arawin daw ng MMDA ang mga declogging operation, kung kulang daw sa disiplina ang marami, uulit at uulit lang anila ang problema. Malaki po yun, malaki po yun, malaki po yun. Siyempre, yun talaga ang source ng pagbaha natin. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Ligtas nang nakarating sa Nairobi, Kenya ang 4 na foreign aid worker na dinukot noong Biyernes. Kabilang narito ang Pilipino na si Glenn Costes na nagtatrabaho sa Norwegian Refugee Council. Nagpapasalamat naman ang mga biktima at nasagip sila mula sa mga hostage taker. Sa gitna ng stand-off sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, posibleng hilingin ni Pangulong Noynoy Aquino sa Amerika ang pagpalipad ng spy plane sa West Philippine Sea. Gayunman ay sa Pangulo, hindi raw dapat maalarma ang China sa gagawing monitoring ng Pilipinas, lalo't nais ng pamahalaan na pahupain ng tensyon sa Bajo de Masinloc. Daon na sinabi ng China na ayaw nilang mangimasok ang ibang bansa sa usapin sa West Philippine Sea. Samantala, nagpadala na po ang China ng patrol ship sa Spratly Islands para magsagawa rin ng inspeksyon sa isla. We might be requesting overflights of that. That doesn't preclude us. We don't have aircraft with those capabilities. Pinagpapaliwanag naman ng Korte Suprema ang Judicial and Bar Council tungkol sa kanilang komposisyon. Kasunod yan ng petisyon ni dating Solicitor General Frank Chavez na kumekwestiyon kung bakit 8 ang miyembro ng JBC. Nasa konstitusyon daw na dapat ay 7 lang ang miyembro at 1 lang ang kinatawan mula sa Kongreso. Sa ibang balita, patuloy po ang pagmonitor ng mga doktor kay Dolphy matapos siya muling magka-pneumonia. Ito na ang pang-12 pneumonia ng Comedy King mula nitong nakaraang buwan. At ayon sa mga doktor, naging maayos naman ang dialysis at blood transfusion kay Dolphy kahapon. At sama-sama natin saksihan, robot sa California nagliligtas sa mga taong nalulunod sa dagat. Sa showbiz saksi, Korean boy band na Super Junior inilunsad na ang kanilang ika-6 na album. At mamamahayag na si Anderson Cooper, umaming bading. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.